So mga kaibigan, andito po tayo ngayon sa loob ng aming kwarto, living room na hindi pa tapos. Kukuha lang po tayo sa ating savings, no? Meron po kasing manghiram ng pera kay Ate GB at may tubo po, no? Tutubuan ng ating suki. So 10,000 po ang hihiramin ng aking kapitbahay. Pero hindi ako nag-aalala kaibigan kasi palagi na po siya nanghiram sa akin. At bawat bayad niya may tubo talaga. At tinatanggap ko na rin yung tubo kaibigan, no? Ayan, para ma-roll rin yung ating kapital at kikita tayo ng kahit kaunti. So hindi lang puro savings kaibigan, kailangan rin po natin na i-invest or inegosyo yung ating savings kasi hindi naman ito tutubo pag nasa alkansiya lang, at yung value nito sa darating na mga siguro kung hindi buwan, taon ay bababa po yung value niya, no? Kasi yung naririnig natin na inflation, di ba? Kaya pag may manghiram at magaling maganda naman magbayad, ipahiramin natin at may tubo naman tayo, no? Sabi ng ating kaibigan, lagyan niya ng tubo or interest. Ayan, kagaya ng huli niyang hiram kay Ate GB. So ngayon ako i-post ko muna yung camera kaibigan kasi mahirapan ako na akong taghawak ng camera. Mahirapan tayong kunin ito, ha. Teka lang muna. Ayan mga kaibigan, nakakuha na po tayo ng 5. 2.5 po bawat isa nito. So nagpas ito ng 10,000. Dami ito na, no? Ay, Frances, bakit mo nilabas lahat yan? Tama! Hindi mo nagsabi yan. Tama na, ito lang. Lahat, eh. Ito lang. Yan. Shout out, Frances. Emperador na ito. Emperador Jesse. Jesse mo, ito. Sabi niya kaibigan, kukunin niya lahat. Sabi ko, wag, kasi nga 10,000 lang hiramin ng ating kapitbahay. So, lagpas na ito 10,000. 2,500 each kaibigan. Ibalik mo ito, Frances, ha? Ayan, so kunin na natin ito galing sa tape kaibigan, no? Kasi kailangan ituwid ni Ate GB yung pera, no? Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kaibigan pag matapos na matuwid, okay? Ayan mga kaibigan, nakuha ko na po yung ibang pera galing sa scotch tape, masking tape, ang tawag dyan. Ayan, ito kaibigan, ang hirap pala ituwid, no? Ang hirap ituwid ng bagong pera, dear friends. Pero okay lang, no? Kailangan pa rin nating ituwid. Ayan, kasi nga, mamaya pupunta na dito yung aking kapitbahay. Ay, Frances, ambil na, be. Dito. Wala, binuwara na yung mga Frances. Kaya pag binuang na ko, Frances, ambil na, be. Lagpas na, eh. Dito kami sa... Sabi niya, bakit ko daw sinabi na tag 2,500 is sobra daw. Dito kami sa loob ng kwarto, kaibigan, para... Doon kasi no, maraming tao sa tindahan. Yan. Baka sabihin ng ating kapitbahay na nanghambog ta, no? Ayan na. So, yung iba kaibigan, hindi na natin gagalawin. Galawin ang ito natin pag may gusto tayong i-invest, okay? Ayan. So, yun kaibigan na dapat talaga hindi lang ipon, hindi lang basta ipon kaibigan. Kailangan mag-i-invest natin yung ating savings or ipon. Kasi hindi naman ito tutubo pag dito lang palagi, no? At sa katulad ng sinabi ko kanina, dear friends, ay yung value nito bababa after many years. Kaya wag lang ipon, invest rin natin sa negosyo or kahit anong gusto mo, no? Kahit anong gusto mo sa yung pera mo na sa tingin mo, kikita ka, tutubo ka, well, do that, okay? Huwag lang puro ipon, i-invest rin natin para sinso tayo. Yan mga kaibigan, no? Binuksan na ni Ate GB yung ating ipon sa loob ng mahigit 1 buwan. Dagpas po ito 1 buwan kaibigan, no? Sa tingin ko, 1 kalahati or malapit 2 buwan. Yan, titingnan ko lang sa aking listahan kaibigan kasi nakasulat po, no? Kung magkano yung hinihulog ko dito, nakasulat po. Ayan, so yung ating ipon challenge sa loob ng 1 buwan, lumagpas po siya ng 1 buwan. O tingnan nyo, no? So, hindi po fixed amount, walang fixed amount yung aking nilagay dito, dear friends. So, kung magkano yung aking kita, yung binta, no, kita sa profit sa aking tindahan, kumukuha po ako ng 10%. So, kung ang binta ko ay 5,000, ang aking kita or profit ay 20%. So, 20% ng 5,000 is 1,000. Hinahati ko po yung kita ko, yung profit ko na 1,000. Ang 500 lang lagay ko dito. So, bali, para maintindihan nyo po na mabuti, kung magkano po yung aking kita or profit,
kalahati po doon, divided by 2. So, kung yung profit ko 1,500 lang ilagay ko dito, kung ang profit ko 150 pesos lang ilagay, ganito po ako mag-savings, kaibigan. So, after 1 month, mahigit ito 1 month, kaibigan, tumagpas siya ng 1 month. I-invest ko yung iba, at yung iba, ilagay ko sa banko. Mas safe kasi sa banko, dear friends. Sa bank, mas safe yung ating pera sa bank. Pero hindi ko po ilagay lahat sa bank. Yan. Kasi, hindi naman malaki yung interest sa bank. Ang gagawin ko po, yung iba nito, invest ko sa negosyo. Ayan, pang extra puhunan. Actually, kaibigan, kanina nakakuha na tayo ng 10,000 dito kasi may nanghiram po yun. Yung kaibigan ko nanghiram ng 10,000. At sabi niya, tutubuan niya. At mabait naman siya, maganda magbayad. Hindi niya first time manghiram kay Ate GB, ha. Maraming business na siya nanghiram kay Ate GB. At bawat hiram niya, kaibigan, pagbayad niya, bawat bayad niya, kada bayad niya, kaibigan, may tubo talaga. Kaya nang sinabi ng kaibigan ko na manghiram siya sa akin ng pera, pinahiram ko na siya 10,000 po. Nakakuha na tayo ng 10,000 dito. Bigay natin sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay. Kasi manghiram po siya, no? Babayaran niya si Ate GB after more than 1 month siguro. Ayan, pero may tiwala naman akong kaibigan kasi again, hindi niya first time manghiram sa akin. So, ganito talagang ginagawa ko, kaibigan. Nagsisave ako, tapos hindi palagi save. Hindi hanggang sa dulo ng walang hanggan mag-save si Ate GB. Pag kailangan ko ng pag-invest, dito ako kukuha. Pag may bibilhin ako, dito kukuha. Pag importante, dito ko kumukuha. Kaysa naman mangutang ko, kaibigan. Kaya maganda talaga na tayo po ay may ipon. So, para hindi na tayo mangutang, dear friends, no? And then, kung tayo may ipon, kung medyo marami, yung iba, ilagay natin sa bank. I-transfer natin sa bangko. Kasi sa bangko, kahit maliit ang interest, safe naman yung ating pera. Yung mga malalaki na bank, safe yung ating pera, kaibigan. Kaya sa Ate GB, every month, sometimes malapit 2 months, yung aking alkansiya, kinukuha ko lahat. Yung iba, transfer ko sa bank. Yung iba, dagdag puhunan, pang-invest. Ito yung ginagawa ko, kaibigan. Kaya may maganda po kaming pamumuhay ng aking pamilya ngayon. Thank you so much, God. Kaya ito, kaibigan, sinashare ko po sa inyo. Binibigyan ko kayo ng tips. Ayan, kung bakit kailangan natin mag-ipon at anong gagawin natin sa ating ipon. Ayan, yung isa, kaibigan, hindi siya makuha. So, i-off ko muna yung camera para makuha natin ito at mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung ating naipon, okay? Mga kaibigan, ito na po yung ating naipon, no? Kinuha ko na po. Yung 10,000 ay hiniram na ng aking kaibigan. Ito po ay 14,040 pesos. So, yung ating ipon challenge sa loob mahigit ng isang buwan ay umabot ng 24,040 pesos. Lumagpas po siya ng 20,000. So, ngayon, ang natira kay Ate GB ay 14,000 tsaka 40 pesos kasi ang 10,000 ayan, in-invest natin. So, itong 14,000, ang 10,000 siguro ilagay ko sa bank, ang 10,000 lang. So, yung matira na 4,000, i-invest natin sa ating tindahan, dagdag puhunan. So, again, kaibigan, gawin nyo po ito palagi, ha? So, mag-ipon po kayo, and after 1 month or 2 months, ayan, gamitin nyo po yung ipon, invest nyo sa negosyo, at yung iba i-transfer nyo sa bank kasi mas safe po sa bank. Pero wag lahat ilagay sa bangko, ha? Kasi sa bangko po ay maliit lang ang tubo, no, ng ating pera. So, mas maganda na yung iba i-invest, i-capital, dagdag punan sa negosyo, at yung iba ilagay sa bank. Ayan, hindi lang palagi save, kaibigan. Aside from saving, mag-invest rin po tayo, ha? Para lalago po yung ating pera. Hindi lang matutulog, no? Pag ipon ng ipon kasi, ay hindi ito lalago, o diba? At yung value ay bababa pa dahil sa inflation. So, again, kaibigan, na mag-save and then mag-invest para sinso ang buhay natin.